Ito na nga guys, good morning, good morning, good morning. Ah, October 30 na, bukas October 31 na last day. And November na, ilang kembot na lang magpapasko na. So guys, kain tayo agahan. Gagawin ko lang ang video na ito for 4 minutes. No editing, no music insertion. And then, ano lang, just plain video para may ma-upload kay Meta. And then, ang ulam ko ngayon ito nga, isda. Yung konting-konti na lang mapapanis na siya. So, ginawa ko, hinugasan ko siya. Nilagyan ko ng suka, nilagyan ko ng asin. And then, pinirito ko. Ito yung diskarte ng mga legit na mahirap. So, kung hindi ka talaga legit na mahirap, hindi ka makaka-relate sa ganitong style. Yung konting-konti na lang talaga yung ulam ay mapapanis na. So, hinugasan mo siya, nilagyan mo ng suka, binabad mo sa suka, nilagyan mo ng asin, bago mo pinirito. Pero, nag-pray na ako kanina bago ako kumain. Ano kasi, parang hindi siya okay na habang nagvi-video ka, purposely, magpe-pray over ka sa video. So, nag-pray na ako bago ko gawin ang video na to, bago ko na-on ang video na yan para sa video na ito. So, kain tayo guys. Hindi, ilang beses ko na inulot-ulit. Huwag niyo na ako ibasa. Kulang ko ng ngipin kasi nga yung postiso ko need palitan. Kaya yan. Ang postiso ko dito, hindi siya palitan kasi yung hook. Tatama na siya sa gums ko, and then kung isuot ko siya for more than 8 hours, dudugo yung gums ko. Yung gums ko kasi masyadong maarte. Yung konting ano lang, ipit lang, dudugo agad. So, balak ko magpagawa ng postiso na yung wala ng hook. Kasi ang gums ko guys, masyadong maarte. Konting ano lang sa gums ko, dudugo agad ang gums ko. Kaya nagtutoothbrush ako, kailangan soft bristles yung toothbrush, and then umaga at gabi lang. Hindi na ako nagtutoothbrush sa tanghali kasi minsan ang gums ko dudugo ng napakatagal. Masarap talaga kumain magkamay. Pero of course, kung nasa mga special occasions ka, dapat alam mo rin ang mga table manners, table etiquette. Ito kasing video na to, nasa bahay lang ako, and then nag-video lang ako para may ma-upload ako kay Meta. Kaya nagkakamay lang ako. And then kung nasa bahay lang talaga, hindi naman talaga kailangan magkutsara at magtinidor. Kaya pag nasa bahay lang, kuha ka ng safeguard na sabon, magsabon ka ng kamay mo mga mahigit 1 minute bago kumain. And then of course, bago kumain, huwag kalimutan pasalamat kay Lord na may kinakain ka pa. Hindi ko pinapakita dito sa video na nagpe-pray over ako bago kakain. Mamaya sasabihin ng mga bashers, ay naku, kunyari nag-pray pa siya bago kumain. Pero
Pakitang tao lang yan kasi nagkasakit. Yun mo yan. Mga haters mo na yan, kahit anong gawin mo. Kahit nagbago ka na, ipagpalagay man natin medyo may kasamaan ang mga ginagawa mo noon. Kahit totoo at legit na nagbago ka na, never ka magbabago sa paningin ng mga haters mo. Kasi nga, haters. Your haters will gonna be your haters. Every time you rise above, and they will be your greatest haters. Every time lalagapak ka. Yung wala silang ibang magawa sa buhay kundi bantayan ang buhay mo, bantayan ang mga aksyon mo, bantayan ang mga pagkakamali mo, konting pagkakamali mo lang, kitang kita nila agad yan. Pero pag may kabutihan kang ginawa, never nila yan makikita, never nila mapapansin. Diyan sa mga small content creators, diyan mga nagsisimula pa, pwede naman, di mo kailangan agad ng video editor. Pwede magsisimula ka ng mga ganitong ori ng video. Kakain ka ng agahan, and then while kumakain ka, share ka ng mga inspirational quotes, share ka ng mga motivational circumstances. Ayan lang. Kailangan lang ni Meta ng 3 videos daily. Kung gumawa ka ng video tag 3 minutes, everyday upload mo. Isa sa alas 8, isa sa alas 12, isa sa alas 5. Ayan. Tingnan nyo ang video ko, lagpas 7 minutes na. Diba? Kumakain ka nga sa video mo, pero namomotivate mo yung mga kapwa mo mahihirap, namomotivate mo yung kapwa mo small content creators, and then namomotivate mo sila, na-enlighten mo sila na kahit anong gawin mo sa buhay, ang mga haters mo, never talaga yan makakakita ng kabutihan mo. Kaya huwag ka pa-apekto sa mga haters, huwag ka magpaka-stress. Gawin mo. Mas marami kang haters online, mas mabilis ang pagsikat mo. Tignan mo si Rindon, tignan mo si yung baklang may bangas, diba? Pero yung content na sinasadya din nila, yung nagpo-portray sila ng image na sila ang masama, and then marketing strategy kasi yun nila, yung hinuhuli nila ang galit at pasensya ng mga Pilipino para bawat upload nila ng video, maraming ko-comment, maraming mag-share, at lahat ng mga nagko-comment dyan, nag-share, puro galit sa content nila kasi marketing strategy nila yun. Gagawa sila ng content na toxic, kunyari sila, masama kunyari sila, selfish kunyari sila, and then alam naman ng mga Pilipino, magre-react agad, ko-comment agad, share agad. The more comment, the more share, the higher is the engagement. And then kung high ang engagement ng iyong mga content, lalo na ang views, high ang revenue mo. Ganon yan sa Facebook. Pero never ko gagayahin si Rindon at yung baklang may bangas. Di ko kaya na gumawa ng toxic content.
Para lang mapansin, para lang mag-trending, para sumikat. At pag sikat ka na, kilala ka na ng mga tao. And yung pag kilala ka na, kunyari gagawa ka na naman content na magbibigay ka ng pagkain, gagawa ka ng content na mabait ka na kunyari. So kilala ka na ng tao. Pwede ko yung gagawin. Hindi ko kailangan ng ganyang content para lang makilala. Mapansin nyo ang video ko na ito, 10 minutes na. Kain-kain lang, advice lang, motivational, and inspirational, sharing of ideas lang. Content na yan, original pa. Tignan nyo, 11 minutes na. Saan kayo makakita ng ganitong content? Real talk sa buhay, yung idea mo, mga good ideas mo, i-share mo, i-motivate mo yung mga tao, i-motivate mo yung mga small content creators. You share your brilliant idea and good idea. Content na yan. Kunyari, church pastor ka. Kuha ka ng Bible. Mag-pray ka. Then, i-share mo ang idea ng Mark chapter 1, verse 1 to 10. Lecture ka lang ng lecture. Content na yan sa Facebook. Kaya kung church pastor ka and then gusto mo rin kumita sa Facebook, ang kapal-kapal ng Biblia, be. Record ka lang 5 minutes to 10 minutes video every day. Lang? Content na yan. So, tapos na ako guys, kumain. Nakagawa ako ng content na 12 minutes and 57 seconds. Tatakbo pa yung 13 minutes. So, content na. I-upload ko na to. Ngayon, November 30. Goodbye everyone. Thank you for supporting my page, The Leyte Tribune. And then thank you for supporting my main Facebook, Emmanuel Dagatan. And also thank you for supporting my second Facebook page, yung Red Doors PH Free Booking Services. Thank you guys. Tatapusin ko na ang video na ito. Good morning. Bukas na ang huling araw ng buwan ng October. Huwag kalimutan ang mga mahal sa buhay na nakahimlay sa sementeryo. Puntahan na bukas, maglinis na bukas. Kasi huling araw na ng October bukas. Klaro yan? Good morning everyone.